Mabudakila at mapagpala naming Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat. Amang banal namin pinagkamamahal na Panginoong Jesus. Maraming salamat sa patuloy na tagumpay ni pinagkalubos sa aming pananambahan sa gabing ito. Maraming salamat o Diyos sa Santong Espiritu na hindi mo pinagkait sa bawat isa sa amin. Aming dalangin, mahal na Panginoon, sa aming pong pagdako, sa aming pong pakikinig ng Ebanghelyo ng Kaligtasan. Patuloy mo kami kahabagan, patawarin, linisin ang aming mga puso. Ipanatili mo Santong Espiritu, pumibigay ng karunungan, kaunawaan sa bawat sa amin. Patuloy mo pagtibayin ang aming pananampalataya, O Diyos, at magbigay ka mala Panginoon ng paalala sa bawat sa amin upang patuloy kami lumakad ayon sa iba ng kalooban, ipagkalumad na tagumpay sa unang dalangin ng aming mahal na pastor, aming sinasaway ang lahat ng mga demonyong hadlang, kawalan ng pananampalataya, lahat ng pagkilos sa gawa ng kaaway, kasawat in the mighty name of Jesus we pray. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Praise God. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagdakila at pagsamba ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus po lamang. At ako rin pinagpapaabot ng doble paggalang at pagrespeto sa ating mga minamahal na magulang, sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, ating pong beloved Honorable Evangelist Wildes Wada Almeda, gayon din mga minamahal, ating pong beloved Assistant Pastor Lina Camon Almeda. Praise the Lord. Pagbati to all beloved Almeda family, sa lahat ng ating mga minamahal na manggagawa, sa lahat ng mga elder of the church sa lugar na ito, sa lahat ng aming pong mga minamahal at ginigiliw ng kapatiran. Praise God. Purihin ang ating dakilang Diyos. At ako rin po mga minamahal ay nagpapaabot, mga minamahal na pasasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. This is my first time, mga minamahal, overnight prayer dito po sa dako po ng Salog, mga minamahal. Palakpakan po natin ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Yung palakpak para sa ating dakilang Diyos. Everybody say praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. At tayo po mga minamahal, ay makinig na mainam, mga minamahal, po tayo po ipatuloy na pagpalain ng ating dakilang Diyos. Praise God. Last Saturday, lubos tayong pinagpala ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus sa dakilang tagumpay na kanyang pinagkaloob sa kanyang banal na iglesia sa lugar na ito, the JMCIM Salog Outstation. At sa bawat karanasan ng bawat mananampalataya na ating napakinggan, napatunayan natin kung gaano kahalaga ang magkaroon ng bahay-sambahan, bahay dalanginan, na kung saan dito natin ipinapahayag ang ating pagsamba, pasasalamat, pakikipag-ugnayan sa ating dakilang Diyos sa magitan ng pananalangin. Amen? Ayon sa ating mga beloved elder of the church sa lugar na ito, sino ang mag-aakala na sa paglipas ng mahabang taon, darating pa lang isang araw na pagkakalooban ng isang pinagpalang bahay-sambahan, bahay dalanginan sa lugar na ito. Mahina yung ating palakpak, mga minamahal. Everybody say praise the Lord. Batid ng ating dakilang Diyos ang laman ng puso at isipan ng mga mananampalataya sa lugar na ito. Kaya sa inyong matibay na pagkakaisa at pananampalataya, nalugod ang ating pinakamamahal na Panginoon at dininig ang inyong mga panalangin. Amen? At huwag nating kalilimutan ang lahat ng ito ng tagumpay na ating pong nakakamtan. Bunga ito ng unang dalangin at pagpapagal ng ating beloved parents in the Lord. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Praise God. Basahin po natin mga minamahal ang Ebanghelyo ni Apostol Lucas, kabanatang 2, talatang 36 hanggang 38. Dito po sa Lucas, Kapitulo 2, versikulo 36 hanggang 38, ang sabi, "At naroon din naman si Ana, na isang propetisa, anak na babae ni Phanuel, sa angkan ni Aser. Siya'y lubhang matanda na at may 7 taong nakisama sa kanyang asawa mula sa kanyang kadalagahan." Sa 37, "At siya'y baon ng 84 na taon, na hindi humihimalay sa templo at sumasamba sa gabi at araw sa pamamagitan ng mga pag-aayuno at mga pagdaing." Sa 38,
At pagdating niya sa oras ding yaon, siya ay nagpasalamat sa Diyos at nagsalita ng tungkol sa sanggol sa lahat ng nagsisipaghintay ng katubusan sa Jerusalem. Amen. Amen. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Jesus. Praise God. Ang Diyos po mga minamahal magpala sa kanyang banal na salita. Ayon sa ating nabasa, may isang babae nagngangalang Ana na ipinahayag dito na siya ay isang propetisa. Nagkaroon siya ng asawa at nagsama sila sa loob ng 7 taon. 7 years. Namatay ang kanyang asawa at nabalo siya hanggang 84 na taon. 84 years. Nanatili siya sa ganung kalagayan hanggang sa ipanganak kanilang hinihintay ang tagapagligtas, ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus Kristo. Matapos maging bao o balo, inialay ni Ana yung kanyang sarili o yung kanyang buhay ng buo sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hindi siya umalis sa templo sa Jerusalem. Ginugol niya ang kanyang oras, ang kanyang panahon sa pagsamba, pananalangin at pag-aayuno habang hinihintay nila ang Mesiyas na siyang katuparan ng kanilang inaasam na magliligtas sa buong sangkatauhan sa kasalanan. Ngayon mga kapatid, kung bibigyan natin ng diin ang kanyang sitwasyon, napakahirap ng kanyang kalagayan. Masasabi natin kapos siya sa mga atensyon at mga bagay na mapagkukunan niya ng kaligayahan, ng pagmamahal, at makatulong mga minamahal sa kanya. Hindi na siya nag-asawa, mga minamahal. Subalit, yung kanyang naging sitwasyon, ang naging daan para mas lalo siyang mapalapit at mas lalo siyang maminamahal, mas lalo niyang may sagawa yung kalooban at utos ng ating dakilang Diyos. Iniasa niya lahat sa mahal na Panginoon hanggang sa huling sandali ng kanyang buhay. Nanatili siyang tapat sa kanyang ministeryo. Nang dalhin sa templo ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus Kristo upang ialay, nandun si Ana. Kasama niya si Simeon, na isang lalaking matuwid, masipag sa kabanalan at puspos ng Espiritu Santo. Na isa rin sa naghihintay sa pagdating ng Mesiyas. Basahin po natin, mga minamahal, ang Ebanghelyo ni Lucas sa ganun ding kabanata sa talatang 25 hanggang 35. Ang Ebanghelyo ayon kay Lucas, Kapitulo 2, versikulo 25 hanggang 35. At narito, may isang lalaki sa Jerusalem na nangangalang Simeon, at ang lalaking ito ay matuwid at masipag sa kabanalan, na nag-aantay ng kaaliwan ng Israel, at sumasa kanya ang Espiritu Santo, at ipinahayag sa kanya ng Espiritu Santo na di niya makikita ang kamatayan hanggang sa makita muna niya ang Kristo ng Panginoon. At siya'y nagpa sa templo sa Espiritu at ipasok sa templo ang sanggol na si Jesus ng kanyang magulang upang sa kanyang magawa nila ang nauukol alinsunod sa kaugalian ng kautusan. Ay tinanggap nga niya siya na sa kanyang mga bisig at pinuri ang Diyos at nagsabi, "Ngayon, papanawin mo, Panginoon, ang iyong alipin ayon sa iyong salita sa kapayapaan, sapagkat nakita ng aking mga mata ang iyong pagliligtas na iyong inihanda sa unahan ng mukha ng lahat ng mga tao, isang ilaw upang ipahayag sa mga hintil at ang kalwalatian ng iyong bayang Israel." At ang kanyang ama at ang kanyang ina ay nagsisipaggilalas sa mga bagay na sinasabi tungkol sa kanya. At sila'y pinagpala ni Simeon at sinabi sa kanyang inang si Maria, "Narito, ito ang itinalaga sa ikararapa at ikatitindig ng marami sa Israel at pinakatandang tudlaan ng pagsasalangsam." Sa 35, "Oo, at paglalampasanam
ng isang tabak ang iyong sariling kaluluwa upang manghayag ang mga pag-iisip ng maraming puso. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Praise God. Ngayon mga minamahal, kung makikita natin, kung unawain natin, sila ay tumagal sa kanilang paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. Hanggang sila mga minamahal ay tumanda na. Amen? Amen po ba mga minamahal? Ang pinakamainam dito mga kapatid, sila ay naging tapat sa kanilang paglilingkod sa kanilang mga ministeryo. Amen? Yung mga taong ito na naglingkod sa ating dakilang Diyos ay binanggit sa banal na kasulatan upang magbigay sa atin ng halimbawa bilang mga naglilingkod sa ating dakilang Diyos. Tandaan po natin mga minamahal, sila naghintay sa pagdating ng Mesiyas, ang tagapagligtas, ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Ngayon mga minamahal, tayo po ay mapalad. Amen? Amen po ba mga minamahal? Tayo naman ngayon, sa huling panahong ito, ay naghihintay sa pagbabalik ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Amen? At tandaan po natin mga minamahal, iba yung panahon ni Ana at ni Simeon. Iba yung panahon natin. Mas mabigat ang ating pakikipagbakang espiritual. Amen po ba mga minamahal? Hindi mga minamahal basta-basta, mga kapatid, yung ating ginagawang paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon si Kristo. Kaya nga ating beloved parents in the Lord, hindi nagsawa sa atin mga minamahal sa pangangaral. Tayo lahat mga minamahal ay naturuan. Amen po ba mga minamahal? Kung bakit kailangan natin dumalo ng 3 beses sa isang linggo mga minamahal. Dahil hindi biro ang kaligtasan. Amen? Hindi biro mga minamahal ang ginagawa natin paglilingkod sa ating dakilang Diyos. At hindi rin biro mga minamahal ang makamit natin ang buhay na walang hanggan sa piling ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Kung hindi tayo mga minamahal manananga sa salita ng ating dakilang Diyos, kung hindi tayo balot ng kapangyarihan ng ating dakilang Diyos, ng Espiritu Santo, ay hindi tayo magtatagumpay sa labanang ito. Amen po ba, mga minamahal? Dahil ang sabi ng Apostol Pablo sa mga taga-Epeso, Kabanatang 6, talatang 12. Praise the Lord. Dito po sa Efeso, Kapitulo 6, versikulo 12. Sapagkat ang ating pakikipagbaka ay hindi laban sa laman at dugo, kundi laban sa mga pamunuan, laban sa kapangyarihan, laban sa mga namamahala ng kadilimang ito sa sanglibutan, laban sa mga ukol sa espiritu ng kasamaan sa dakong kaitaasan. Amen. Amen. Maliwanag mga minamahal na sinabi ng banal na kasulatan ng ating mga minamahal kalaban, walang laman, walang buto. Amen. Ang sabi rito mga minamahal, masamang espiritu. Amen po ba mga minamahal? Subalit mga kapatid, maaari siya pumasok sa anyo ng salapi, maaari mga minamahal sa material na bagay, sa kapangyarihan o authority. Marami siyang paraan mga minamahal para magbigay daan upang ang ating pananampalataya sa ating dakilang Diyos ay mawala at talikuran natin ang ating ginagawang paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Habang tayo mga minamahal ay naghihintay sa pagbabalik ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo, mahigpit tayo pinapaalalahanan na huwag tayong magkulang sa pananalangin. Amen po ba mga minamahal? Lalo na huwag mawala o lumisan sa atin ang Espiritu Santo. Dahil isang tiyak na bagay, kapag nawala mga minamahal ang Espiritu Santo, mawawala tayo sa paglilingkod sa ating dakilang Diyos. Amen? Kaya sa tuwing tayo mga minamahal ay sumasamba, nagpupuri sa ating pinakamamahal na Panginoon, huwag po tayo mga minamahal nakapokus sa mga bagay na makakadistract ng ating pagsamba sa ating dakilang Diyos. Sikapin natin mga minamahal mula sa simula hanggang matapos, babaunin natin ang Espiritu Santo ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan natin muli ang ating dakilang Diyos. Praise the Lord.
Kaya nga ang payo, mga minamahal, ni Apostol Pablo sa mga taga-Roma, basahin po natin sa Kabanatang 12, talatang 11 hanggang 12. Dito po sa Roma, Kapitulo 12, versikulo 11 hanggang 12. Ang sabi, huwag mga tamad sa pagsusimikap, maninga sa Espiritu, mapaglingkod sa Panginoon. Sa 12, mga galak sa pag-asa, magmatiisin sa kapighatian, magmatsyagain sa pananalangin. Amen. Amen. Maliwanag po ba, mga minamahal? Napakaganda, mga minamahal, ng matibay na payo ni Apostol Pablo sa bawat isa sa atin. Katulad, mga minamahal, ni Ana, na binanggit sa Ebanghelyo ni Lucas na ating nabasa, sa panahon ng matinding pagsubok na kanyang naranasan, hindi siya nagpatinag sa mga tukso at gawa ng kaaway. Amen? Kung susundin niya, mga minamahal, ang sarili niya, pwede siyang mag-asawa. Amen po ba, mga minamahal? Pero after 7 years, 84 years, naging balo si Ana, mga minamahal. Hindi niya na inisip yung mga bagay, mga minamahal, na pang-sanlibutan. Amen? Amen po ba, mga minamahal? Humingi siya ng karunungan buwas sa ating dakilang Diyos. Imbes na talikuran niya yung kanyang pananampalataya at pagbigyan ng pita ng laman, ano ang kanyang ginawa? Ayon sa ating nabasa, hindi siya humiwalay sa templo. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Palagi siyang sumasamba, araw at gabi, sa kanyang mga panalangin at pagdaing, mga minamahal, sinasamahan niya na ito ng pag-aayuno. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon si Kristo. Katulad, mga minamahal, ang ating beloved parents in the Lord. Palagi sila, mga minamahal, nasa tuhod ng pananalangin. Amen? Hindi lang, mga minamahal, para sa mga kapatiran ng kanilang mga panalangin. Amen? Ang kanilang panalangin ay buong sangkatauhan ay iligtas ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Amen? Madaling araw pa lang, mga minamahal, nagpupuri na ang ating beloved parents in the Lord, ang ating beloved pastor, upang ang mga kapatiran sa pagpasok sa trabaho, sa kanilang pagnenegosyo, sa kanilang paglalakbay, anuman ang gagawin, mga minamahal, nandun ang pag-iingat at pagpapala ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Amen? Purihin ang ating dakilang Diyos. At bilang tayo, mga minamahal, ay naturuan sa banal na misteryong ito, hindi tayo dapat, mga minamahal, praise God, magpabaya sa ating pananampalataya at paglilingkod sa ating dakilang Diyos. Ay, nandyan naman ang aking mga magulang. Nandyan naman yung mga kapatiran. Nandyan naman ang ating mga elder of the church. Nandyan naman ating beloved parents in the Lord. Marami na nanalangin sa akin. Hindi po, mga minamahal. Abang tayo, mga minamahal, ay lumalago sa gawain ng mahal na Panginoon. Abang tayo, mga minamahal, ay patuloy na umuusbong yung ating pananampalataya. Sabi nga, mga minamahal, we are rooted Christian. Amen? Ang ating sandigan, mga minamahal, ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Kung bakit, mga minamahal, ang banal na iglesia sa lugar na ito tumagal, ilang taon, mga minamahal? 35 years. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Hindi basta-basta, mga minamahal, ang ating pinagdaan ng pagsubok, mga kapatid. Amen? Ang sabi po rito, mga minamahal, dapat ipagtrabaho natin ang ating pong kaligtasan. Isagawa natin ang mga tungkulin bilang mga Kristiyano sa banal na misteryong ito. Huwag natin biruin ang ating kaligtasan. Kaya nga sabi, mga minamahal, na Pilipos, Kabanatang 2, talatang 12. Ang sulat ni Pablo sa mga taga-Pilipos, Kapitulo 2, versikulo 12. Kaya nga minamahal ko kung paano ang inyong laging pagsunod na hindi lamang sa harapan ko, kundi bagkus, pang ngayong ako'y wala, ay lubusin ninyo ang gawain ng inyong sariling pagkaligtas na may takot at panginginig. Amen. Amen. Amen po ba, mga minamahal? Lubusin natin ang ating gawain, sariling pagkaligtas na may takot at panginginig. Wala naman nakakita sa akin. Amen po ba?
May nakita o wala, maging tapat tayo sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. At tandaan po natin, hindi tao ang ating pinaglilingkuran sa banal na iglesyang ito. Amen? Huwag po tayong eye service, mga minamahal. Kinakailangan, mga minamahal, praise God, ipaglaban natin ang ating pananampalataya. Minsan, mga minamahal, nako-compromise ang ating paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon si Kristo sa iba't ibang sitwasyon ng ating pagsubok na kinakaharap. At tandaan po natin, mga minamahal, we are in the last days. Amen? Nasa panahong mapanganib na tayo, mga minamahal. Kaya sabi, mga minamahal, kilalanin natin ang bawat espiritu na nakakasalamuhan natin. Kung sila ba ay nagbibigay kalakasan sa atin o makakasira ng ating pananampalataya. Kaya ano ang payo, mga minamahal ni Apostol Juan sa kanyang sulat? Dito sa kanyang unang sulat, basahin po natin, mga minamahal. Kabanatang 4, talatang 1 hanggang 6. Sa unang sulat ni Juan, Kapitulo 4, versikulo 1 hanggang 6. Mga minamahal, huwag kayong magsipaniwala sa bawat espiritu, kundi inyong subukin ang mga espiritu kung sila'y sa Diyos, sapagkat maraming nagsisilitaw na mabula ang propeta sa sanlibutan. Dito'y nakikilala ninyo ang espiritu ng Diyos. Ang bawat espiritong nagpapahayag na si Jesucristo ay naparitong nasa laman ay sa Diyos. At ang bawat espiritong hindi ipinahayag si Jesus ay hindi sa Diyos. At ito ang sa Antikristo, na iyong naririnig na darating at ngayon nasa sanlibutan na. Kayo'y sa Diyos, mumutikong mga anak, at inyong dinaig sila, sapagkat lalong dakilang siyang nasa inyo kaysa nasa sanlibutan. Sila'y sa sanlibutan, kaya tungkol sa sanlibutan ang sinasalita nila, at sila'y dinig ng sanlibutan. Tayo nga'y sa Diyos, ang nakakilala sa Diyos ay dumirinig sa atin, at ang hindi sa Diyos ay hindi dumirinig sa atin. Dito'y ating makikilala ang espiritu ng katotohanan at ang espiritu ng kamalian. Amen. Amen. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus Kristo. Mga unbeliever, mga minamahal, walang Espiritu Santo ng ating mahal na Panginoon. Amen? Tayo po mga kapatid ay pinagpala dahil tayo po ay kinakasangkapanan ng Espiritu Santo ng ating dakilang Diyos. Kaya nga mga minamahal, sa panahong ito, makikita natin, halos laman mga minamahal ng ating kapaligiran, halos puro negatibo. Amen po ba mga minamahal? Yung mga usaping relihiyon, puro debate, usaping politika, lalo ngayon mga minamahal. Amen? Alam natin yung nangyayari sa ating bansa. Maging mga minamahal sa usaping pampamilya. Bisan, pinupost sa social media, mga minamahal. Nagiging bangayan, mga minamahal, ang internet. Yung usaping kapwa mananampalataya, minsan, mga minamahal, yung problema, mga minamahal, praise God, ibis mga minamahal na pag-usapan, minsan, mga minamahal, dinadaan sa hindi maganda, mga minamahal na kaparaanan. Ang sabi rito, mga minamahal, yung mga usapang walang kabuluhan, bagamat hindi itong maiwasan, mga minamahal, praise God, tayo po ay pinaiwasan ng banal na kasulatan. Amen? Amen po ba, mga minamahal? Para hindi tayo mga minamahal manghina sa pananampalataya, tandaan po natin mga kapatid, laganap ngayon ng fake news. Amen? Nandyan yung tinatawag na AI, yung artificial intelligence. Minsan akala natin yung mga nakapost, yung mga pinapakita, akala natin totoong-totoo. Amen po ba, mga minamahal? Pero mga kapatid, pinaiingatan po tayo, mga minamahal, na huwag po tayong mabiktima, lalo tayong mga naglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Kaya ano pa, mga minamahal, na isang payo na nagbula kay Apostol Pablo. Basahin po natin ang kanyang ikalawang sulat kay Timoteo, Kabanatang 2, talatang 14 hanggang 16. Dito po sa ikalawang sulat ni Pablo kay Timoteo, Kapitulo 2, versikulo 14 hanggang 16.
Ipaalala mo sa kanila ang mga bagay na ito, na sila'y pagbilinan sa paningin ng Panginoon, na sila'y huwag makipagtalo tungkol sa mga salitaan na hindi mapapakinabangan, sa ikapapahamak ng mga nakikinig. Pagsikapan mong humarap na subok sa Diyos, manggagawang walang anumang ikahihiya na gumagamit ng matuwid ng salita ng katotohanan. Datapwat ilagan mo ang mga usapang walang kabuluhan sapagkat sila'y lalong magpapatuloy sa kasamaan. Amen. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody, praise the Lord. Ano ang payo, mga minamahal? Huwag makipagtalo sa mga salitaang hindi mapapakinabangan. Ilagan o iwasan yung mga usapang walang kabuluhan. Amen po ba, mga minamahal? Ang sabi rito, ano yung mga dapat nating gawin o pagsikapan? Humarap tayo sa Diyos na walang anumang ikahihiya na gumagamit ng matuwid na salita ng katotohanan. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. Binago na tayo ng mahal na Panginoon. Amen? Ipakita natin yung totoong pagbabago sa ating buhay, mga minamahal. Imbes, mga minamahal, na tayo po ay makiayon, ano pong dapat natin gawin, mga minamahal? Magpatotoo tayo ng kabutihan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Sa lugar na ito, mga minamahal, praise God, for 35 years, mga minamahal, nalubos kayo pinagpala ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Nakita natin, mga minamahal, yung kahirapan ng panahon, wala pa, mga minamahal, ang banal na gawain sa lugar na ito. Amen? Nakita natin, mga minamahal, kung saan po tayo, mga minamahal, pumupunta, dumadalo, para lang, mga minamahal, makapagpasalamat, sumamba sa ating dakilang Diyos. Amen? At pinagpala po tayo, mga minamahal, praise God, dahil ngayon, mga minamahal, nandito tayo, nagpapahingalay tayo, mga minamahal, sa bahay-sambahan. Amen? Nandito tayo, mga minamahal, malaya tayo, nakapagpupuri at nakapagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Kaya sabi po rito, mga minamahal, kinakailangan hindi tayo, mga minamahal, mapulaan ng mga hindi mananampalataya. Kahit ang ating kapwa mananampalataya, mga minamahal. Sabi rito, humarap tayo sa Diyos na walang anumang ikahihiya na gumagamit ng matuwid na salita ng katotohanan. Ganong kahalaga, mga minamahal, ang ating pagiging Kristiyano, mga minamahal. Christian means Christ life. Amen po ba, mga minamahal? Katulad ni Ana, para hindi siya mawala sa paglilingkod sa ating dakilang Diyos, palagi siyang nasa templo, nakikipag-ugnayan sa ating dakilang Diyos. Imbis, mga minamahal, na siya'y makipagkwentuhan, imbis, mga minamahal, ang kanyang sariling igugol sa mga walang kabuluhang bagay, ang ginawa ni Ana, mga minamahal, palagi siyang nasa templo, palagi nakikipag-ugnayan sa ating dakilang Diyos. Kaya nga bilang mga Kristiyano sa huling panahon ito, mga minamahal, para hindi tayo mahawa sa gawang makasanlibutan. Sabi nga, mga minamahal, palagi natin naririnig ang Hebreo 10:25 na huwag natin pabayaan ang pagtitipon ng mga banal. Dahil dito tayo, mga minamahal, sumasamba, dito tayo, mga minamahal, praise God, nagpapaalalahanan sa isa't isa, mga minamahal. Amen? Purihin ang ating dakilang Diyos sa ating pagdalo. Patuloy tayong, mga minamahal, na aralan, na paalalahanan. Pinapatibay ang ating paglilingkod sa ating dakilang Diyos. Pagsumikapan natin, mga minamahal, na palagi tayong makadalo sa gawain ng mahal na Panginoon. Kahit, mga minamahal, pagod na tayo, mga minamahal. Amen? Just imagine, mga minamahal, yung aking travel dito, mga kapatid, naabutan ako ng traffic. From Pili, mga minamahal, to Ocampo, nakatayo ako, mga minamahal. Grabe sakit ng katawan ko dahil meron po kami ginawa doon. Yung beloved preacher na nandito, mga minatumuko ng Pili, mga kapatid, nakita namin yung hirap, mga minamahal, ng paglalakbay. Pero, mga minamahal, sa kahabagan ng ating dakilang Diyos, wala po tayong dapat ireklamo, mga minamahal. Amen? Amen po ba, mga minamahal? Purihin ang ating dakilang Diyos. Kaya nga, mga kapatid, sabi po rito, mga minamahal, pag sumikapan natin na palagi tayong makadalo sa gawain ng ating mahal na Panginoon, kahit nahihirapan tayo, mga minamahal, dahil nagaganap na yung nakasaad sa banal na kasulatan, yung nalalapit na pagbabalik ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesucristo.
Kaya ngayon payo sa ating kanina, mga minamahal, huwag mga tamad sa pagsusumikap. Maninga sa Espiritu, magmatiyagay sa panalangin. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kailangan natin magtiis, mga minamahal, lalo na sa mga panahon ng pagsubok. Lagi natin tandaan, mga minamahal, huwag na huwag po tayo mawawala ng pag-asa. Amen po ba, mga minamahal? Iba, mga minamahal, ang ating pong paglilingkod ngayon, mga kapatid. Ano man maging sitwasyon ng ating buhay, kahit mga minamahal, hirap na tayo sa bigat ng pagsubok, sa bigat, mga minamahal, ng gawa ng kaaway, may Diyos na tumutulong sa atin, mga minamahal. Amen? Nakikita natin ngayon, mga minamahal, batang-bata pa lang nagsusuicide na. Amen? Nakakaramdam, mga minamahal, na mabibigat na mga depresyon. Hindi lang basta depresyon, mga minamahal. Ito ay taktika ng kaaway upang, mga minamahal, ang mga taong hindi naglilingkod sa Diyos ay makuha niya, mga minamahal, at ipahamak. Kaya sabi po rito, mga minamahal, kung paano, mga minamahal, yung mga taong hindi naglilingkod sa tunay at buhay na Diyos sa panahon ito ay nakakaranas na matinding dagok sa buhay. Bunga ng kahirapan, ng kaguluhan, mga nangyayari iba't ibang uri na sanguna, mga kalamidad, mga hidwang pananampalataya na naglulubog sa tao sa kasamaan tungo sa kapahamakan ng kanilang mga kaluluwa, upang di sila magmana ng mga pangako ng ating dakilang Diyos. Kaya nga, mga kapatid, upang hindi manghina yung ating pananampalataya, ano ang payo sa atin, mga minamahal, mga taga-Efeso, kabanatang 6, talatang 16 hanggang 18. Ang sulat ni Pablo sa taga-Efeso, Kapitulo 6, versikulo 16 hanggang 18. Bukod dito ay taglay ninyo ang kalasag ng pananampalataya na siyang ipapatay ninyo sa lahat na nangagniningas na suligi ng masama, at magsikuha rin naman kayo ng turbante ng kaligtasan at ng tabak ng Espiritu na siyang salita ng Diyos, na magsipanalangin kayo sa Espiritu ng lahat ng panalangin at daing sa buong panahon, at mangagpuyat sa buong katyagaan at daing na patungkol sa lahat ng mga banal. Amen. Praise the Lord. Amen. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon si Kristo. Ganyang kahalaga, mga minamahal, ang salita ng ating dakilang Diyos. Amen. Dapat, mga minamahal, tayo po ay kabisado na natin, mga minamahal, ang ating pananampalataya sa ating dakilang Diyos. Amen. Amen po ba, mga minamahal? Kinakailangan magpatuloy, hindi po tayo, mga minamahal, atras abante sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Sabi rito, mga minamahal, ang salita ng Diyos ang nagbibigay sa atin ng buhay. Ang salita ng Diyos ang umuhulma ng ating pagkatao. Ang salita ng Diyos ang nagbibigay sa atin ng karunungan, ng gabay, ng lakas, ng pag-asa, at ng kapayapaan. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon si Kristo. Katulad ni Ana, mga minamahal, na isang propetisa, na makita niya ang ating tagapagligtas, ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Sa loob, mga minamahal, ng napakahabang taon ng kanyang paglilingkod at paghihintay sa ating dakilang Diyos, mga minamahal. Nung makita niya ng personal na mukhaan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Unspeakable joy. Amen? Hindi niya, mga minamahal, may paliwanag yung kagalakan ng kanyang naramdaman nung oras na yon, mga minamahal. Amen? Sa kabila, mga minamahal, yung matinding hirap ng kanyang naranasan. Binaliwala niya, mga minamahal, ang kanyang sarili, mga kapatid. Nung makita niya, mga minamahal, ang ating pinakamamahal na Panginoon si Kristo. Naging matibay ang kanyang pag-asa, mga minamahal. Ang lahat ng kanyang ginawa, mga minamahal, lahat ay nagkaroon ng kabuluhan sa harap ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen po ba, mga minamahal? Purihin ang ating dakilang Diyos. Hindi na sayang yung kanyang paghihintay sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Kaya sabi rito, mga minamahal, tayo naman ay naghihintay sa pagbabalik ng ating pinakamamahal na Panginoon. Minsan nakakaranas tayo ng pagod. Parang ayoko nang dumalo. Amen. Napapagod na ako, mga minamahal, physically, emotionally. Minsan, mga minamahal, kapag nagkulang tayo sa panalangin, sa pagpupuri,
sa pag-aayuno, mga minamahal, na didrain yung ating spiritual na pamumuhay. Amen po ba, mga minamahal? Minsan nakakalimutan natin yung kabutihan ng mahal na Panginoon. Parang ayaw na nating ipatotoo yung mga himala ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kapag nilapitan, ay saka na lang. Amen? Tandayan, mga minaman, ng panlalamig. Amen? Tandayan na luminisan ng Espiritu Santo ng ating pinakamamahal na Panginoon. Pinapayuhan po tayo, mga minamahal, sa bawat tayo po'y lapitan. Kung tayo po, mga minamahal, ay pinagkatiwalaan, mga minamahal, pagpatotoo. Binigyan tayo ng pagkakataon. Ipatotoo natin, mga minamahal, ang himala at pagpapala ng ating dakilang Diyos. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Kaya ang sabi rito, mga minamahal, ng Tito, Kabanatang 2, talatang 13. Dito po sa Tito, Kapitulo 2, versikulo 13, nahintayin yaong mapalad na pag-asa at ang pagpapakita ng kaluwalhatian ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Jesucristo. Amen. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpak na may pag-asa, mga minamahal. Looking for that blessed hope and the glorious appearing of the great God and our Savior, Jesus Christ, mga minamahal. Matagal pang darating ang mahal na Panginoon. Amen. Ang ibang mga minamahal nagkaapo na. Ang ibang mga minamahal nawala na, mga minamahal. Sabi nila malapit nang bumalik ang mahal na Panginoon. Kaya ibang mga minamahal nagpalamig-lamig na sa paglilingkod sa ating dakilang Diyos. Pero mapalad po tayo, mga minamahal, na narito, na patuloy na nagsusumikap na gawin ang kalooban ng ating mahal na Panginoon. Alam natin dakilang Diyos yung ating pinagdadaanan, mga minamahal. Amen? Alam natin dakilang Diyos kung gaano kabigat ang pagsubok na kinakaharap mo ngayon. Kung gaano, mga minamahal, ikaw may taglay na sakit karamdaman sa oras na ito. Kung paano, mga minamahal, ikaw ay inuusig ng iyong mga mahal sa buhay, ng iyong mga kaibigan, yung mga tao nakapaligid sa iyo. Alam ng mahal na Panginoon ang antas ng ating pananampalataya sa oras na ito, mga minamahal. Kaya ang sabi rito, mga minamahal, sa talatang ito, binibigyan tayo ng matibay na pag-asa ng ating dakilang Diyos. Amen? Hintayin yung mapalad na pag-asa, yung pagpapakita ng kaluwalhatian na ating dakilang Diyos sa tagapagligtas ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Nakikita na natin yung guhit sa finish line. Amen po ba, mga minamahal? Nakikita na natin na malapit na ang finish line. Pero tandaan po natin, habang tayo nalapit sa finish line, mas matinding pakikipagbaka ang mararanasan natin. Amen? Kaya nga, mga minamahal, yung mga talatang ating nabasa ay isang matibay, mga minamahal, na mabigat na paalala sa atin, mga kapatid. Dahil hindi natin alam, mga minamahal, kung kailan nakatayo tayo sa ating pananampalataya. Hindi rin natin alam, mga minamahal, kung hanggang saan, mga minamahal, tayo mabubuhay sa paglilingkod sa ating dakilang Diyos. Amen? Magulat ka na lang, mga minamahal, isang mananampalataya. Grabe, mga minamahal, yung init sa paglilingkod sa mahal na Panginoon. Pero ngayon, nabalitaan natin, mga minamahal, na wala na sa paglilingkod sa ating dakilang Diyos. Kaya sabi rito, mga minamahal, katulad ng mga nabanggit dito, mga kapatid, hindi basta-basta, mga minamahal, ang ating paghihintay sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Pero ang sabi na talatang ito na ating huling nabasa, mayroong mapalad na pag-asa ang lahat na naghihintay sa pagpapakita ng ating dakilang Diyos, ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Sa pagdating na araw na yon, mga minamahal, ang lahat ng ating nararamdamang hirap, yung kalungkutan, yung kapigatian, ay papawiin ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan natin ang ating dakilang Diyos. At ang sabi rito, papalitan niya ito ng walang masidlang kagalakan. At habang tayo, mga minamahal, ay naghihintay sa Kanya, kapag ikaw ay palagi nga sa bahay ng Diyos, palagi ka, mga minamahal, sa bahay dalanginan, sa bawat ating panalangin, sa bawat ating pagpupuri, mga minamahal, sa bawat ating pagsamba, kung taos-puso itong ginagawa natin, bubusugin niya tayo ng Kanyang paglingap, yung Kanyang pag-ibig sa magitan ng Santong Espiritu. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Yung palakpak para sa ating dakilang Diyos.
Everybody say, praise the Lord. Uriin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus Kristo. Kaya nga mga minamahal ang ating beloved parents in the Lord, hindi nagkulang sa bawat isa sa atin. Habang naganda ating mga beloved musicians, ating mga backup singers, mga minamahal, praise God. Ang ating beloved parents in the Lord, mga minamahal, ay nag-iwan ng legasiya sa bawat isa sa atin. Kaya mapalad po tayo, mga minamahal. Lagi po natin panalangin, huwag puro pagpapala, mga minamahal. Huwag puro material na bagay ang ating panalangin. Pagpalain sa negosyo, pagpalain mga minamahal kung ano-ano dito sa ibabaw ng lupa. Lagi nating unahin sa panalangin na tayo po yung panghawakan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Amen po ba, mga minamahal? Ayan ang dapat natin laging panalangin, na tayo po yung laging nasa presensya ng ating pinakamamahal na Panginoon. Nasa oras na ito, mga kapatid, awitan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Ang lahat ng kapurihan, pagpapasalamat ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus po lamang. Awitan natin dakilang Diyos. Praise the Lord. Hallelujah. Patuloy ako sa bahay ng Panginoon mo, upang ikaw ang Diyos ay aking magapitan. Hindi nagkakabago mo, hindi ng patawad mo, Panginoon, ako'y lingapin mo. Ako'y dadako sa bahay ng Panginoon mo, upang ikaw, Diyos, ay aking hanapitan. Hindi nagkakabago mo, hindi ng pagkawad mo, Panginoon, ako'y lingapin mo. Praise God. Hallelujah. Jesus. Gawin natin panalangin na makipag-ugnayan tayo sa ating Diyos. Praise the Lord. Hallelujah. Sa'yo'y magtitiwala ang Diyos.
Palakpakan natin muli ang ating dakilang Diyos. Yung palakpak na may pag-asa, mga minamahal. Purihin ang ating dakilang Diyos. Halaga sa oras na ito, mga kapatid, tayo dumako sa ating pong pangangailangan sa ating dakilang Diyos. Hallelujah. Patuloy tayo, mga minamahal, sumampalataya sa kapangyarihan ng ating pinagkamamahal na Panginoon. At tayo po'y tinuruan ng ating pong beloved parents to the Lord, mga minamahal, ang mga dapat natin gawin sa oras na ito. Hallelujah. Ay magkaisa sa panalangin, dakila at papagpala naming Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat ng mga banal. Sa dakilang pangalan namin pinagkamamahal na Panginoong Jesus, sa unang dalangin ng aming minamahal na pastor sa oras na ito. Patid mo Diyos ang lahat ng aming mga pangangailangan sa oras na ito. Patuloy, mahal na Panginoon, na kami panghahawakan, mahal na Panginoon. Patuloy mo kami, mahal na Panginoon, pagtibayin ang aming mga pananampalataya sa oras na ito, Diyos. Ano man mga taglay, mga sakit karamdaman, mabigat na mga problema, sunod na rin mga umaharap na mabigat na mga pagsubok, manangina ng lupaypay sa pananampalataya. Mga hindi na po dumadalo hanggat maaari, paalalanganan mo sila amin, dakilang Diyos. Bigyan mo sila malapanan ng banal na takot at muling manumbalik sa paglilingkod sa iyo, amin, dakilang Diyos. Sa oras na ito, mahal na Panginoon, lubos po kami sumasampalataya, o Diyos, sa unang dalangin ng aming mahal na pastor, aming sinasaway ang lahat ng mga demonyo, sakit karamdaman, katulad ng cancer, leukemia, TB, diabetes, asthma, high blood, sakit sa puso, stroke, anumang uri na mabigat na karamdaman namin sinasaway kasaut. In the mighty name of Jesus, kasaut. In Jesus' name, be healed. In the mighty name of Jesus. Hallelujah. Di mo sa pride, kanan ta sibot, kasas, at the presence of Christ, pride of life, kasaut. In Jesus' name, mahadlan sa mga biyaya, pagpapalahan na sa tagumpay ng balagawain, kasaut. In Jesus' name. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Muli natin palakpakan natin pinakamamahal na Jesus. Praise the Lord. Sa oras na ito, mga kapatid, mga minamahal, buong pananampalataya, tayo pinulukso, mga minamahal, 3 beses. Hallelujah. Praise the Lord. Sabay-sabay, mga kapatid. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Purihin ang ating dakilang Diyos.